Pero syempre bago tayo dumako sa mga balita at mga issue, narito muna ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Sa isang simbahan, maririnig ang isang bata. Maririnig ang palakpak ng isang bata sa tuwing may lalapit sa harapan ng altar para hayagang magsisi sa kanyang kasalanan. Ang ina naman ng bata ay humihingi ng paumanhin sa ginagawa ng kanyang anak. Pero ipinaliwanag po ng ina sa pari na kaya ginagawa ng kanyang anak ang pagpalakpak sa tuwing may hayagang nagsisisi ng kanyang kasalanan ay dahil nabanggit niya rito na ang taong nagsisisi sa kanyang kasalanan ay kaibigan ng muli ng Diyos. Dahil dito, hindi raw mapigilan ng kanyang anak na ipakita ang tuwa para sa kanila. Sa simpleng paraan mga kanyusik ay ipaliwanag po ng ina sa bata ang mabuting balita po tungkol po sa ating kaligtasan. Kapag tayo po ay sumusuway sa utos at kagustuhan po ng Panginoon, tayo po ay napapalayo sa Kanya. Ang kasalanan ang nagiging hadlang sa ating ugnayan sa Diyos mga kanyusik, no? At para bang nagiging kaaway niya tayo dahil po sa ating pagsuway. Ngunit, hindi po dito nagtatapos ang kwento ng ating buhay. Dahil ang Diyos ay puspos ng awa at pag-ibig, handa niya po tayong patawarin sa oras na tayo ay magsisisi at humingi ng tawad. Kapag tayo po ay lumapit sa Kanya ng may tapat na puso, hindi niya po tayo itataboy. Salip, tayo po ay Kanyang tatanggapin ng buong puso. Parang isang magulang na yakap ang anak na nagbalik loob. Nariyan lang lagi ang Panginoon mga kanyusik, naghihintay sa atin na lumapit sa Kanya. Hindi siya napapagod na umasa na tayo ay babalik kahit ilang beses pa tayong magkamali o maligaw ng landas. Sa bawat sandali po ng ating buhay, sa sayaman o sa lungkot, ang Panginoon po handa siyang makinig at umunawa sa atin. Kaya kung nag-aalinlangan ka o sa tingin mo ay hindi ka deserving ng awa at pagkapatawad ng Diyos dahil sa bigat ng iyong kasalanan o nagawa, magtiwala ka mga kanyusik. Hindi po sinusukat ng Diyos ang Kanyang pag-ibig batay sa dami o bigat ng ating pagkukulang. Higit na mas malawak ang Kanyang awa kaysa po sa anumang kasalanan na ating nagawa. Kaya naman lumapit ka sa Kanya ng may kababaang loob at tapat na puso. Hindi niya hinahanap ang perpekto dahil wala talagang perpekto sa atin mga kanyusik. Lahat tayo may kapintasan, lahat tayo may kakulangan. Pero hinahanap po ng Diyos ang pusong handang magbago at magbalik loob. Sa bawat hakbang po na gagawin natin pabalik sa Kanya, sasalubungin po niya tayo ng Kanyang walang hanggang pagmamahal. Sabi nga po sa Luke chapter 15 verse 10, "In the same way I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents." Gaya po ng bata sa kwento, umapalakpak ang mga anghel sa langit sa tuwing tayo ay nagbabalik loob at muling lumalapit sa Diyos. Bawat hakbang po ng pagsisisi ay nagdudulot ng kagalakan sa kalangitan. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Lunes.